Hindi kumbinsido si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion pesos sa pambansang budget ng 2025. Gaya ng sinasabi ni dating Congressman Zaldico, live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano nga bang paliwanag ni Senator Ping dito? Tungkol pa rin sa nangyari nga na 100 billion na budget insertion kasi kanina sa programa namin ang sinasabi niya, meron daw siyang mga papangalanan na mga tao na totoong nag-insert nitong 100 billion pesos na sinasabi ni Zaldico. Tumayo nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson para sa deliberasyon ng pambansang budget ngayong hapon at doon idinetalye niya kung paano daw hindi magiging posible na nakatanggap ng kickback si PBBM mula sa flood control projects gaya ng sinasabi ni Zaldico na nag-deliver siya ng 25 billion pesos sa Pangulo. Sabi ni Lacson, base sa kanilang pagsisiyasat ng budget, totoong may na-insert na 100 billion sa 2025 budget pero wala raw napunta dyan sa Pangulo. Tinawagan daw ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo si Lacson nitong linggo at dinetalye daw nito kung saan napunta ang mga kickback at kung paano na-insert ang 100 billion pesos sa budget. Di umano, ang PLNO o nag-resign na PLNO na si ASEC Adrian Bersamin ang nag-name drop o gumamit sa pangalan ng Pangulo para palabasin na utos ng Pangulo na isingit ang halagang 100 billion. Kabisado daw ni Bernardo kung saan ito napunta. Ang 81 billion daw ay napunta sa mga proyekto ng DPWH at 19 billion sa ibang agencies. At ang mga kickback daw ay mismong si Bernardo ang nag-deliver kina DepEd Yusek Traigib Olivar at posibleng kasama raw si Yusek Adrian Bersamin. Ang arrangement pa raw ay tig-isang armored van sila Bernardo at Olivar at ililipat ang pera mula sa van ni Bernardo papunta sa van ni Olivar habang nakapark sa basement ng isang hotel. Ang umabot na 8B na na-deliver ni Bernardo kay Yusek Olivar ay katumbas daw ng 16% ng 81B na pondo na inaprubahan para sa mga proyekto ng DPWH. Sinabi rin ni Olivar kay Bernardo na tinanong ni Secretary Bunoan si Executive Secretary Bersamin kung sino ang magpa-facilitate ng kabuuang 52B at sinabi umano ni dating Executive Secretary Bersamin na sila na ang bahala na ayusin ito. Kaya ang question daw ni Senator Lacson kay Bernardo, isulat kamay niya ang kwentong ito at ipapadala nila sa Pangulo. Kahapon nakarating sa palasyo ang nasabing sulat ni Bernardo. Sinundan agad yan ng courtesy resignation ng ilang gabinete kasama ni dating Executive Secretary Bersamin. Tanong naman ni Senator Win Gatchalian, paano kaya naging posible na mga Yusek gaya nila Olivar at Adrian Bersamin ang nakapag-insert ng 100B sa budget? Siya? Nasagot na ba yung tanong na yan, Mayan? Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson mukhang perception. Mukhang dahil sila ay Yusek at ang isa ay galing pa mismo sa Malacanang, mukhang ginamit talaga para daw i-name drop nga at sabihin na on behalf ng Pangulo. Kaya napayagan at nailusot yung napakalaking halaga na yan na na-insert sa 2025 budget siya. Magkakaroon pa ba ng susunod na interpellation in the coming days si Senator Ping Lacson na may kinalaman pa rin dito sa mga video na inilabas si Zaldico? We don't know yet if related pa rin dito sa issue ng flood control projects yung susunod yung interpellation. But I think meron pa siyang follow-up later. Alam naman natin na walan siya ng boses, no? So kanina, after niya mag-interpellate, magpahinga muna dahil mukhang nanunuyo na naman daw yung siya at baka mawalan na naman siya ng boses. Balik sa'yo. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.